sense lang sa isa nating kasamahan na pilit naghahanap ng original signed copy at ginawa pang dahilan sa hindi niya pagpirma. Nais ko pong linawin, Mr. President, distinguished colleagues, na inimbitahan ng komite at inisyuan pa nga ng Shocos order at subpoena si Mr. Saldico. Iniintay siguro ni Saldico, Mr. President, ideklara lang ng chairman ng Blue Ribbon Committee, i-apostil mo lang yan kahit nasaan ka sa anumang bansa ka sa Europe, tatanggapin ng committee yan. At pagkatapos, hahayaan ka namin sa pamagitan ng Zoom ay pumayag ka. May nagmamagaling pa na dapat daw ay hayaan si Mr. Saldico na maglabas ng apostilled affidavit o lumahok sa pamamagitan ng Zoom meeting. Bakit kailangan akong palaging pinapasaringan? Ano po ba ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng privilege speech ngayong hapon? Para saan? Para saan? I'll say it again, Mr. President. Until the partial committee report is submitted or filed with the Bills and Index Division, and until after I have sponsored partial committee report, I'm not yielding the floor. Mr. President, that is very highly unusual. Why would Senator Lacson make a precondition that the partial report should be signed by at least a majority of its members before he can yield? You know, you're a member of the committee. You are being asked to sign. That is part of your work. You do not like the report. Ayaw mo yung laman ng report? Per member ka eh. Pirma mo. Eh di sabihin mo, I dissent. Pero pumirma ka. Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si Marcoleta, nagulat sa Senado. Inutusan na si Lacson. Pinakita na ang hatol. Kasabwat ni Marcoleta si Saldico. Base sa impormasyong kumakalat ngayon sa social media, sobrang pinahiya ni Senador Ping Lacson si Senador Rodante Marcoleta matapos di umano niyang patikimin ng masasakit na salita. Sinabihan niya ng walang common sense tapos nagmamagaling pa. Ayaw kasing pumirma ni Marcoleta sa partial report ni Lacson sa flood control. Pinagtatanggol niya pa si Saldico. Kaya nauna ng pumirma ang 7 senador, hindi na tuloy siya pinansin ni Lacson. Hindi na rin pinayagan si Marcoleta ang makapagtanong. Kaya ito, sabay-sabay nating panoorin kung paano si Senador Rodante Marcoleta grabe nagulat sa Senado. Inutusan na si Senador Ping Lacson. Pinakita ng hatol. Kasabwat ni Marcoleta si Saldico. Tara, panoorin natin to. Mr. President, esteemed colleagues, where there's will, there's a way. This 400-year-old proverb applies to everyone, bar none. Since getting the required majority signatures for this representation to be able to report out on the floor your Blue Ribbon Committee's partial committee report on the flood control saga seemed doomed from the time we first routed the same last February 11, 2026. I am compelled to stand before you on a matter of personal and collective privilege, and for good reasons. As we speak, the country's heat index is at its peak, but the Filipinos' anger burns hotter. Gaano man katindi ang sikat ng araw, hindi nito matatabunan ang galit ng ating mga kababayan na nalulunod pa rin sa gitna ng kapabayaan at kasakiman sa salapi ng ilang tiwaling opisyal ng gobyerno. 10 ng kanilang mga kasapakat na kontratista dulot ng flood control scam. Sa Barangay Mercado, sa bayan ng Hagonoy, Bulacan, ang baha ay bahagi na ng buhay. Wala nang ginawa ang mga estudyanteng pumapasok sa eskwela, mga namamalakayang pumapalaot at manggagawang araw-araw kumakayod, kundi lumusong at maabala sa hindi masawatang baha. Sabi nga ng isang residente doon, kung pinag-aralan lamang ang pinaggagawa nila, hindi kami magdurusa tulad nito. Sawang-sawa na kami. Habang sila ay nakahiga sa kama, kami ay nakahiga sa tubig baha. Sa kasamaang palad, magpapatuloy pa rin ang siklo ng paglilimas, paglusong, at pagbubuwis ng buhay at kabuhayan ng mga taga-Barangay Mercado tuwing sasapit ang tag-ulan. Common sense lang sa isa nating kasamahan na pilit naghahanap ng original signed copy at ginawa pang dahilan sa hindi niya pagpirma. It should be understood that the digital version serves as the formal notification of the report's contents, Mr. President. To date, almost 3 months have passed. Only 7
including the President, Chairperson, and the Senate President, have affixed our signatures to this draft. I therefore thank our colleagues, Senator Erwin Tulfo, our Vice Chairman, Senator Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, and the latest, Senator Rafi Tulfo, who have signed the partial report. And while I disagree with those who have not, let me state for the record, Mr. President, that I respect their decision even as I understand whatever reasons they have for not signing. Bottom line, it is their right as senators of the Republic. Nonetheless, it bears heavy emphasis. Most of the findings of the partial committee report are no longer new, and first view, they have already been validated, if not overtaken, by current events. May mga individual rin na pilit na nagpapakalat ng maling impormasyon na di umano'y pinipigilan naming pagsalitain si former Congressman Saldico. Nais ko pong linawin, Mr. President, distinguished colleagues, na inimbitahan ng komite at inisyuhan pa nga ng show cause order at subpoena si Mr. Saldico. May nagmamagaling pa na dapat daw ay hayaan si Mr. Saldico na maglabas ng apostille affidavit o lumahok sa pamamagitan ng Zoom meeting. Si Ginong Saldico ay hindi nagpapadala ng anumang request sa komite para humiling na accommodation para sa isang virtual meeting mula sa loob ng Philippine Embassy. Sa katunayan, ako pa nga ang unang nagmungkahi na maaaring pag-aralan ang posibilidad na magtungo siya sa embahada upang doon magsasipay sa pamamagitan ng Zoom habang under oath. Subalit, ang ating kasamahan mula sa minorya na si Senator Ronald Bato de la Rosa ang mismong nagpaalaala at nagbabala laban sa hakbang na ito. This caution makes sense, Mr. President. Kung siya ay nagtestify sa loob ng Philippine Embassy at mapatunayang nagsisinungaling at ma-cite in contempt of the Blue Ribbon Committee, kaya ba siyang ipakulong o i-detain ng embahada sa loob mismo ng kanilang gusali? Dahil dito, Mr. President, ang tanging paraan lamang upang tanggapin ng komite ang mga pahayag ni Saldico ay ang pagbabalik niya sa Pilipinas at personal na pagdalo sa pagdinig. Nais ko ring tugunan ang mga kritiko ng ilang gumagamit ng issue ng 67 contractors bilang dahilan upang hindi pirmahan ang ating partial committee report. Liwanagin ko lang pumuli, hindi ko kailanman sinabing hawak ko ang listahan ng mga contractors na ito. To set the record straight, ang makailang ulit ko nang nabanggit ay ang impormasyong ibinahagi lamang ng isang congressman, walang detalye kung sino-sino. Kung mayroon mang may hawak ng impormasyon o kung kaya nilang tukuyin ang iba pang mga contractors na ito, katulad ng ginagawa ni Ombudsman Remulla, name them. If you have the evidence, present it. If you know the perpetrators, expose them. The committee will provide the platform for you. Our recommendations are, by design, recommendatory and conditioned on independent investigation. Kung mali ang aligasyon, the process clears them. Kung totoo, the process convicts. With due process and accountability, makukulong ang dapat makulong. Para klaro sa publiko, laman ng ating committee report ang menu ng mga posibleng kasong kriminal na pwedeng isampa. Depende sa ebidensya, ang mga prosecutors ang pipili ng nararapat na sakdal batay sa kanilang sariling pagsusuri at pagkilala sa mga ebidensyang naipasa na at ipapasa pa ng komite. Gayun din sa iba pang mga patunay na kanilang makakalap sa proseso ng case build-up o kaso ng DOJ o fact-finding at preliminary investigation naman kung sa ombudsman. Una, malversation sa ilalim ng Article 217 ng Revised Penal Code. Ang accountable officer ang pangunahing may sala o principal, ngunit ang mga kasabwat
o co-conspirators, kabilang ang mga non-custodian public officers at pribadong individual, ay maaari ring managot para sa diversion of funds maging sa ghost at substandard flood control projects. 2. Direct bribery, bribe-giving or pagbibigay ng suhol at korupsyon sa ilalim ng Revised Penal Code Article 210. Ang siste ng quid pro quo sa flood control scam ay nasa anyo ng pagmamanyobra ng mga proyekto, pagpapadali ng mga award, pagpapabilis ng paglalabas ng pondo, pagpirma, natapos na umano ang proyekto o ang paggamit ng posisyon o pambigyan ng pabor ang mga kontraktor. Maaari ring ituring na sabwatan o conspiracy sa direct bribery. 3. Sa ilalim ng Section 3A ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA 3019, maaaring makasuhan ang mga opisyal ng gobyerno na kasabwat sa flood control anomalies dahil sa panghihikayat, pag-uudyok o pag-impluensya sa isa pang opisyal ng pamahalaan na magsagawa ng gawaing labag sa tuntunin at regulasyon na may kaugnayan sa kanyang opisyal na tungkulin. Kabilang din ang pagpapahintulot sa sarili na mahikayat, maudyukan o maimpluwensyahan na gawin ang nasabing paglabag o pagkakasala. Sa ilalim ng Section 3B ng parehong batas, krimen ang paghingi o pagsusulisit ng kickbacks, porsyento, commissions, obligasyon at anumang forma ng benepisyo para sa sarili o para sa ibang tao na may kaugnayan sa anumang kontrata o transaksyon sa gobyerno. Sa pagdinig ng komite, malinaw itong nakita sa pamamagitan ng direktang ebidensya o sa mga circumstantial na katibayan, pati na rin sa nailantad na workflow at delivery ng mga kickbacks. 5. Section 3E ng RA 3019 ukol sa undue injury o unwarranted benefits. Nailatag din natin ang labis na pinsala sa pamahalaan dulot ng ghost at substandard projects, gayon din ang pagbibigay bentahe o pabor sa mga private parties tulad ng mga flood control contractors mula sa rigged biddings, favored suppliers at manipulasyon ng procurement services. Lahat ng mga nakibahagi na takers, negotiators, pati na ang mga tumatanggap ng royalties, padulas o sahod sa mga bidding ay kabilang dito. 6. Plunder sa ilalim ng Republic Act 7080. Gayong hindi tayo magbibigay hatol kung sapat na ba ang threshold para sa kaso. Tungkulin ng komite na ilantad ang paulit-ulit na sistema at ang malawakang saklaw ng katiwalayang ito na malinaw na hudyat ng pattern of predicate offenses sa ilalim ng RA 7080. Ang mga ebidensyang nakuha ay isusumite sa Anti-Money Laundering Council at verification upang mabusisi ng husto. 7. Money Laundering, RA 9160 at AMLAC Bank Inquiry, Freeze and Forfeiture. Batay sa nakalap na ebidensya, mariing nirekomenda ng komite ang referrals para sa AMLAC fact-finding, kabilang na ang bank deposit freeze order applications sa Court of Appeals at ang pagsusuri sa mga bank account bisa ng utos ng Court of Appeals. 8. Falsification, false identities, procurement documents falsification, ang paggamit ng mga fake IDs at pineking dokumento ay tinuturing na mga evidentiary links at gagamitin ng ang mga ito para masuri ang pinagmulan ng proceeds ng krimen, gayon din ang paraan ng pagkuha nito at ang mga rutang ginamit sa money laundering. 9. Ang perjury, false sworn statements, certifications, sa ilalim ng Revised Penal Code, Article 183, naman ay para sa pagpapatunay ng material, probable, or provable falsehoods. 10. Bid rigging, collusion, RA 10667, procurement reform, RA 12009,
Ang sabwatan sa bidding ay tinuturing na procurement fraud at pinsala sa malayang kompetisyon. Pinupinteriya ng Competition Act ang bid rigging dahil pinapalitan nito ang fair market competition at pinapaboran lamang sa mga kartel. 11. Ethics, conflict of interest sa ilalim ng RA 6713 at SALN at divestment. Ang conflict of interest ang nagsisilbing enabling layer ng katiwalian. Mahalagang masukol ang mga magkakasala sa ilalim ng batas na ito dahil ang isa sa mga dahilan ng pananatili at paglalim ng flood control scam. Mr. President, this report is a referral and reform package. Simple lang, imbestigahan ng legal, alamin kung ano nangyari, bawiin ang kaya pang bawiin at ayusin ang batas para hindi doble bayad ang Pilipino sa buwis at sa dilubyo ng baha. As we move forward, the committee will continue the work it has carefully begun in these hearings. In the resumption of our hearings, we will scrutinize matters that need further scrutiny. Una, mas malalim at mabusising investigasyon hinggil sa usapin ng allocables at leadership fund. Pagtuunan ng pansin ng komite ang mga opisyal na dokumentong ating nakalap mula sa DPWH. Kabilang dito ang mga sulat galing sa mga mababatas na maaaring pag-aralan para magpakita ng paper trail na nag-uugnay sa mga flood control projects. What you see here, Mr. President, are just random letters from our files. Magpapadala na rin pa rin po tayo ng formal na imbitasyon kay dating Speaker Romualdez sa pamamagitan ng kasalukuyang Speaker ng Kamara upang bigyan daan ang kanyang panig at paglilinaw hinggil sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. If and when Saldico is returned to the Philippines, we are prepared to bring him together with his former staff, including former members of the military. This step will ensure that the committee's findings remain fair, balanced, and firmly grounded on facts and evidence. Mr. President, the road to full accountability is long, but we must start to agree somewhere. This chairman's report is a decisive step forward. We owe it to the witnesses who spoke up, to the experts who provided evidence, and most importantly, to the millions of Filipinos who find themselves neck deep in floodwaters every time a storm hits. We cannot let their efforts and ours go to waste, Mr. President. In the interest of orderly and more comprehensive discussions and productive deliberations, and to avoid redundant and repetitive clarificatory questions that may be posited by our colleagues, I reserve my right to address any and all interpellations after my sponsorship of the still pending partial committee report. Dalawa na lang po, 2 or 3 more. At pwede nang i-file sa Bills and Index Division ng Senado ang partial committee report. Until then, Mr. President, I am not yet yielding the floor. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. We recognize our distinguished colleague from Tarlac. Senator Dante Marcoleta is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, may I ask Senator Lacson if he wishes to yield some questions by way of interpellation? Senator Lacson, I'll say it again, Mr. President. Until the partial committee report is submitted or filed with the Bills and Index Division, and until after I have sponsored the partial committee report, I'm not yielding the floor. Mr. President, that is very highly unusual. Why would Senator Lacson make a precondition that the partial report should be signed by at least a majority of its members before
he can yield. Wait lang mga boss, sa lahat ng solid supporter na sumusuporta sa channel na ito, maraming salamat po. Gusto ko lang kayong invite sa bago nating YouTube channel. Nasa comment section yung link ng bago nating YouTube channel. I-click nyo lang yan para makapag-subscribe. Kaya tara, panoorin na ulit natin to. May, Interpellation. yes. May I place on record that it is the prerogative of any member of the Senate to yield or not yield. As a matter of fact, in my many years here, Senator Miriam Defensor Santiago, and I'm sure Senator De Estrada is well aware of this, who was with me. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privileged speech, does not entertain any interpellation. Yes, And Mr. it is President, her- but it this is her is, prerogative. this is different. And then, Because if as I said, it is the prerogative of Senator Santiago, and it is likewise the prerogative of Senator Lacson, because he wants that, as he mentioned, he wanted that his partial committee report be reported out and sponsored before he can answer any questions to that effect. Mr. President, if Senator Lacson would just say that he doesn't want to be interpellated, that will be okay with me. But he should not make a precondition that his unwillingness is conditioned upon whether or not the partial report should be signed by the majority. This is very unusual, Mr. President. Yes, we respect your opinion. And because he doesn't want to be interpellated, may I just be given the opportunity to make manifestation because my name was mentioned. Of by course, Senator Lacson. of course you may. Go Thank ahead. you, Mr. President. Mr. President, I cannot speak for our colleagues why they hesitate or even refuse to sign the partial report he allegedly disseminated to the members. But as for myself, Mr. President, I cannot sign a partial report. A partial report is basically unfinished. An unfinished report cannot be assumed to have contained the final and collective judgment of all the members. This is very basic, Mr. President. Secondly, I did not heed my reasons why I cannot sign the partial report. I delivered a privileged speech some time ago, Mr. President, outlining the reasons, therefore. Number one, I was expecting the chairman of the Blue Ribbon Committee to have conducted several hearings more. And in those hearings, he should have invited several persons whom I enumerated in my privileged speech. Namely, Yusek Adrian Bersamin, Yusek Jojo Cadiz, former Governor Luis Chavez Singson, former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico by way of an apostilled sworn statement, because this is very, very possible. An apostilled sworn statement, Mr. President, as I have already advised the chairman of the Blue Ribbon Committee, is similar to a sworn statement notarized by the Philippine Consulate in any part of the world, because this apostilled manner or method of subscription was already adopted by the Supreme Court in one of its resolutions, Mr. President. I also advocated that the 18 ex-soldiers be immediately be invited because they have so much to say. Because I thought he said, and he emphasized at some point, that wherever the evidence is, the BRC will be led there too, Mr. President. Ang sabi pa po niya, Mr. President,
hindi option yung interparliamentary courtesy. At kung ako po ba'y tatawagin pala sa mababang kapulungan dahil meron pala silang itatanong tungkol sa di umano ay mga donasyon na aking tinanggap. Mr. President, I will willingly present myself with or without invitation. They just have to suggest to me that they wanted me there. I will go there, Mr. President. Interparliamentary courtesy is between the two chambers, Mr. President. Tayo-tayo po ang pinag-uusapan na maggalangan doon. Pero ang nangyari, Mr. President, ang ating boss, ang mga amo natin, ang taong bayan, ang hindi na po iginalang Hindi lang pangbabastos sa mga taong bayan ang ginawa ng mga magnanakaw at kawatan nitong flood control projects. Igagalang pa ba natin, Mr. President, ang mga tinutungo ng ebidensya na sangkot ang mga taong gusto nating ipatawag in this chamber? Gagamitin pa po bang isang dahilan na kailangan nating maggalangan kung sila mismo ay hindi na iginalang ang taong bayan na ngayon ay halos nagdurusa na? Tama po, sinabi niya kanina, Mr. President, talagang mainit ang panahon. Ang heat index ay talagang sumadsad na talaga sa pinakamainit na bahagi. Ngunit ang lalong nagpapainit nito, Mr. President, ay yung kawalan ng political will na ipagpatuloy ang pagdinig. Kahit na lantaran na nandun na talaga yung mga ebidensya. Bakit po hindi tayo tumawag ng pagdinig, Mr. President? Inimbita si Governor Luis Chavez Singson. Sa pagkakalam ko sa mga accounts na nababasa ko, he was invited to appear on April 14. At binigyan po siya ng pagkakataon hanggang April 7, hanggang alas 5 ng hapon, na ihain ng kanyang sinumpaang salaysay. Hanggang alas 5 ng hapon, Mr. President. Ngunit 9:15 ng umaga, ipinaabot sa bahay ng dating gobernador na kinakansela na po ang nasabing pagdinig. At ginamit pang dahilan, paano po nangyari yun, Mr. President? Binigyan siya hanggang alas 5 ng Abril 7 na isubmit. Sa pagkakaalam ko po, nandun na siya sa Maynila at nanananghali. Pagkatapos na itutuloy siya sa opisina ni Senator Lacson para ihain yung sworn statement na kanyang inihanda. Bakit po kinakailangang dumating pa si Saldico? Inihintay siguro ni Saldico, Mr. President, ideklara lang ng chairman ng Blue Ribbon Committee, i-apostil mo lang yan kahit nasaan ka sa anumang bansa ka sa Europe, tatanggapin ng committee yan. At pagkatapos hahayaan ka namin sa pamagitan ng Zoom ay pumayag ka at iimbitehan ka namin para sa isang special na pagdinig kung yan ang gusto mo. Yun lang siguro gusto niyang marinig. Bakit i-condition pa natin ang pagdating niya rito, Mr. President, kung yung apostille sworn statement is sufficient enough for him to do just that? Ano po ba tayo rito? Nagtatakip po ba talaga tayo? Mr. President, kayo po ay maaring makapagtestigo sa sasabihin ko. Nung isang araw po, pinuntahan ko kayo sa inyong opisina at binanggit po akong isang bagay na maaring makatulong sa atin kung paano kilalanin si Senator Lacson. Binanggit ko po sa inyo, Mr. President, ng buong katapatan nung ako'y wala pa po sa Kongreso
Wala pa po sa public service. Nakilala ko po si Senator Lacson bilang chief ng PNP. Nabanggit ko po sa inyo, Mr. President, sa ating pag-uusap sa inyong opisina. Mula noon, nung makita ko siya, lalong-lalo na po dun sa episode na pinatawag po niya, ang lahat ng kinaukulan na merong mga nakaw na sasakyan, mga karnap na sasakyan. Naalala ko po na sinabi niya, Mr. President, lahat ng mga ninakaw na sasakyan, dalhin nyo rito sa Camp Crame. No questions asked. Dahil palagi po akong dumadaan sa EDSA, Mr. President. Dahil opisina ko po sa Ortigas, nakita ko pong nakabunton lahat talaga ang mga ninakaw na sasakyan. Talaga pong hinangaan ko, Senator Lacson. Walang nakagawa nun sa aking palagay kung hindi siya lang. Di ba, Mr. President, sinabi ko pa sa'yo, sayang wala nakako yung aking kaibigan, yung dating mayor ng Marikina, Bayani Fernando. Dahil kinausap ko po siya. Sabi ko, Bayani, alam mo, yung ginagawa mo sa Marikina, gusto ko rin eh. At yung ginagawa ni Chief PNP, Ping Lacson, gusto ko din yun. Ayaw mo ba siyang kausapin na kayong dalawa tumakbo? Si Ping Lacson ang president, ikaw naman ang vice president. Kinuwento ko sa iyo yan, Sir President. Bakit ko po sinasabi ngayon ito, Ginoong Pangulo? Nung umpisa po talagang ganong na nakita ko po eh. Yung kanyang kagustuhan na maayos natin ang ating bansa. Yung sinasabi niyang track record, maring nung umpisa nandun po yun eh. Hindi ko ikukwento ito kung hindi talagang hinangaan ko siya. Noon. Pero bakit ngayon po ay nagkaiba, Mr. President? Parang yung pedestal na aking hinangaan, yung alamat na nandoon, unti-unting gumuho. Nalulungkot po ako at nangyari yun, Mr. President. Ang sabi ko pa nga eh, hindi man tayo dapat maglaban-laban dito eh. Ang kapakanan ng mamamayan ng ating bansa, ang importante rito po eh. Yung direksyon natin. Bakit kailangan akong palaging pinapasaringan? Hindi naman po ang aking kagustuhan eh. Kung sino yung dapat na sumikat o sino yung dapat magpasikat, hindi po yun eh. Isa lang po ang sikat dito, Mr. President. Ang taong bayan na pinagsisilbihan nating lahat. Doon po natin ituon ang lahat ng ating makakaya, ang lahat ng ating energy. Malampasan sana natin ang problemang ito. Ngunit, yung hindi po pagganap sa tungkulin. Yun po yung hinahanap ng tao, Mr. President. Napakainit na po ng panahon talaga. Pinapag-iinit pa ng paghihintay nang hindi malaman hanggang kailan maghihintay ang taong bayan. Ano po ba ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng privilege speech ngayong hapon? Para saan? Para saan? Hindi po ba mas maganda na kumpletuhin natin yung report? Hindi partial. Ano yun? Partial final? O partial provisional? Paano ko po malalaman, Mr. President, kung hindi po ibinigay yung hard copy? Pipilitin akong basahin na nandun lamang sa online. Binigyan lamang kami ng isang file para doon kuhanin namin kami mag-print. Paano ko ba ikukumpara po yung ipinrint ko? Hindi ko naman alam kung sinong gumawa nun dahil wala nga pong pirma yun eh. Doon lang sa paraan na yun eh. Nagkakaroon na po ng agam-agam eh. Pagkatapos eh, ayaw pa nilang mag-interpolate. Nasa sa kanya po yun, Mr. President. Pero ako po, ang tanging hangarin ko lamang, ayusin natin lahat ito.
Sabi nga po niya, hindi makakalimutan ng taong ito at talaga naman pong hindi malilimutan sapagkat ito na po yata ang pinakamalawak na nakawan sa kasaysayan ng ating bansa. Salamat po, Mr. President. You know, you're a member of the committee. You are being asked to sign. That is part of your work. You do not like the report. You write, I dissent, but you sign. You have you doubt the committee report. You say with reservations, but you sign. Or you want to have ask questions to the report or the chairman, you sign and you say to interpolate. That is what I learned from the statesmen of the 9th Congress. You know, yan ang mga turo nila, Neptali. Ayaw mo yung laman ng report? Per member ka eh. Sabi ni Nep. Pirma mo. Eh di sabihin mo, I dissent. Pero pumirma ka. Because that is part of your parliamentary work. That's why I congratulate you, Senator Ebring Tulfo. You have knowledge of your parliamentary work. Thank you. Yes, Senator Jingo Estrada, you are recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Una-una, ako ay nire-respeto ko po ang posisyon ng ating kasamahan, Senator Lacson, na hindi ho siya mag-entertain ng anumang katanungan ng mga galing po dito sa ating mga kasamahan. Ngunit ako po ay nakikiusap sa kanya. Total naman yung tampo niya at galit niya kay Senator Marcoleta, hindi naman kasi laki ng galit niya sa akin. Baka sana pwede yung makiusap kay Senator Lacson na mga ilang katarungan lang po kung pwede po. Kung ayaw naman po niya, wala naman po tayo magagawa. Well, as I said earlier, even Senator Estrada was here. You know very well. Senator Miriam Defensor Santiago, even in very important bills like the RH bill, she would sponsor the RH bill. She will deliver a speech. I want to be interpellated. She does not want to be interpellated. She refuses and sits down. That's why Senator Enrile would just play his bejeweled every time she is delivering a speech because di naman ako patatanong yan eh. Sabi ni Manong dyan eh. Anyway, I'm just trivia. All right. The majority leader. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento mo sa ibaba at ating pong babasahin isa-isa.